Nagmula pa sa isang mahirap na pamilya si Angela. Naging working student siya para lang makapag-aral. Ngunit seryoso kung magbiro ang tadhana. Nakilala niya ang isang gwapo na, mayaman pa na customer at naging suki na sa restaurant na pinapasukan ni Angela kung saan siya pumapasok bilang part-time waitress. Noong una, hindi niya pinapansin ang lalaki. Alam niyang walang magandang maidudulot kapag makipag-flirt siya sa isang mayamang lalaki. Tiyak siyang mauwi lang sa isang masakit na hiwalayan dahil ang katulad niyang mahirap lang, hindi nababagay sa isang Enzo Soriano na nanggagaling sa isang mayamang angkan. At isa pa, kailangan niyang mag-aral ng mabuti para naman matutulungan niya ang kanyang tatay na isang construction worker sa pagpapaaral sa kanyang dalawang kapatid. Wala namang masama dahil kung subukan mo lang. Wika pa ni Alice na kanyang best friend sa restaurant na pinapasukan niya. Full-time waitress si Alice sa restaurant na yon. Sa tinatagal na naging customer nila sa Enzo doon, wala pa siyang nakitang may dalang isang babae sa Enzo doon sa restaurant na yon. Ngayon lang din nangyari na may nagustuhan si Enzo na isang waitress sa kanilang restaurant. Kung kaya, maituturing ni Alice na maswerte si Angela at siya ang natipuhan ng pihikang si Enzo. Hanggang sa gumuho na rin ang matibay na paninindigan ng dalaga. O diba, sinasabi ko sa'yo, Day, tapat niyang si Enzo sa'yo. Masayang wika ni Alice. Natutuwa naman siya dahil hindi siya nagkamali sa pagrekomenda kay Enzo sa kanyang kaibigan. Naging mas inspired pa si Angela sa pagtatrabaho at pag-aaral dahil mayroon na siyang Enzo na nagmamahal sa kanya ng tunay. Hindi pa man dumating si Angela sa restaurant, may isang magandang dalaga na ang nag-aantay sa kanya. Halata sa aura neto na nanggagaling ito sa mayamang pamilya. Pero ang ugali, ang squatters area. Ikaw pala ang cheap na babaeng binabalik-balikan ni Enzo dito. Bungad pa ng babaeng nagngangalang Trina. Mapagmamaliit na tono ng pananalita ng babaeng daig pa ang clown sa kapal ng makeup nito. Habang abala siya sa pagsusuri, sa buong tindig ni Angela mula ulo hanggang paa. Hindi nakalagpas sa paningin ni Alice ang mapanglait na tingin ng babaeng si Trina. Nahalata naman na sobrang insecure ito sa ganda ni Angela. Bibigyan kita ng 1 million. Lubayan mo lang si Enzo. Huwag mo nang guluhin ang nalalapit naming kasal. Puno ng kayabangang salita ng babae. Nanlaki ang mga mata ni Angela. Bumalatay sa mukha ng dalaga ang malaking katanungan. Yes, ikakasal na kami. Sabay taas nito sa daliri na may suot na engagement ring. Nag-uunahan sa pagpatak ang mga masaganang luha ng dalaga. Bakit kaya wala man lang nabanggit si Enzo? Sa tuwing magkasama sila, ang daming pagkakataon na pwedeng magsalita ito sa isip ng dalaga. Kaya, mamimili ka. Tahimik kang Alice with 1 million o mananatili ka dito na may miserabling buhay bilang kabit ni Enzo? Galit na untag ng babaeng si Trina. Anong gagawin ko, Alice? Hikbing aniya ni Angela. Ang sama nila. Ang sama-sama nila. Tukoy ni Angela kay Enzo at sa babae. Pinaglalaroan lang pala ako. Ang tanga-tanga ko na naniniwala sa matamis na mga salita niya. Patuloy pa sa paghikbi si Angela na tila ba wala ng katapusan ang pagluha. Mabilis ang mga kilos ni Angela. Kaya pala 3 araw na itong hindi nagpaparamdam sa kanya. Malungkot na wika niya kay Alice. Sa mga oras na yon, medyo humupa ng sakit na nararamdaman niya. Wala na siyang mailuluha pa na puno na ng galit at pagkasuklam ang puso niya. Anyway,
may mali din naman siya. Kasalanan niya at naniniwala siya sa lalaki. Kaya eto siya ngayon, durog na durog ang puso dahil natutunan na rin niyang mahalin ang lalaki kahit sa maikling sandali lang ng kanilang relasyon. Walang tao sa apartment na tinutuluyan ni Angela, kaya naman dumiretso na si Enzo sa pinapasukan nitong restaurant. "Oy, buhay ka pa pala!" Puno ng galit na salitang bungad ni Alice sa lalaking manluloko. Gets na ni Enzo kung bakit nagalit si Alice sa kanya ng ganon, pero ang hindi niya maintindihan kung papaano nalaman ng magkaibigan. "Pumunta lang naman dito ang fiancé mong mukhang clown." Nilait na minaliit pa niya si Angela. At hindi lang yun, inalok pa niya ng milyones na halaga si Angela. "Layuan ka lang. Nagsisisi ako kung bakit ko panilakad ang kaibigan ko sa'yo. Na kung tutusin, ayaw naman talaga niya sa'yo dapat. Nagtiwala lang siya sa akin dahil sinabi kong naiiba ka sa mga mayayamang kilala niya. Na sana'y hindi ko na lang ginawa." Galit na litanya ni Alice. "Please naman Alice, palabasin mo si Angela. I need to talk to her. I want to explain my side." "Explain mong mukha mo," bulong ni Alice. "Matagal lang umalis si Angela dito. Nagmamadali pa ngayong umalis dahil ayaw niyang makita ang manloloko mong mukha." Nang galaiting anas ng babae. Walang nakuhang impormasyon si Enzo tungkol sa kinaroroonan ni Angela kahit ano pang pagmamakaawa ni Enzo. Nasa China na pala si Angela. Nagtatrabaho doon bilang English tutor. Sakto nangangailangan naman ang pinsan ni Alice ng isang English tutor sa China. Pinili na lang na umalis ni Angela kaysa magstay sa Pinas at baka masiraan pa siya ng bait. After 3 years, masayang bumalik sa Pilipinas si Angela. Isang Angela na puno na ng kumpiyansa sa sarili. Nagtatrabaho siya bilang tutor sa China and at the same time, tinapos niya ang kanyang pag-aaral habang nagtuturo ng English sa mga bata. Tuwang-tuwa si Alice sa nakamit na tagumpay ng kaibigan. Lalong-lalo na sa malaking pagbabago ng dalaga. Mas lalo pa itong gumaganda ngayon. Nalaman niyang pumupunta pa rin pala si Enzo sa restaurant. Patuloy pa rin ito sa paghahanap sa kanya. Kaya naman, magiging madali na lang ang binabalak niya. "Ikaw ba talaga ito?" Hindi makapaniwalang aniya ni Enzo. Pakiramdam niya na nanaginip lang siya. Ganun na lang ang tuwa ng lalaki nang mapatunayang si Angela nga ang kanyang nakita. At ngayon, nagmukha na itong angel sa kanyang mga mata. Siya lang bang nakapansin na mas lalong gumaganda ang dalaga? Sa isip niya, nababanag sa mukha ng lalaki ang labis na kalungkutan. Tiyak si Angela na hindi ito masaya sa piling ng kanyang asawa. Ipinapaliwanag ni Enzo ang nangyari. Kailangan niyang pakasalan ang babaeng si Trina dahil sa malaking pagkakautang ng pamilya niya sa mga magulang ni Trina. Humingi na rin siya ng tawad sa malaking pagkakamali na nagawa niya. Ngunit nakalipas na raw yun. Wika pa ng dalaga. Muli silang nagkabalikan ni Enzo. It was part of her plan ang muling paibigin ang lalaki. Wala na siyang takot kay Trina. Kahit gaano man kayaman at ma-impluwensya ang babaeng iyon. Ipaparanas niya sa mata pobreng Trina na yon kung gaano kasakit ang ginawa niyang pang-aagaw kay Enzo noon. Mas lalo pa siyang nagkalakas ng loob dahil napatunayan niyang mahal pa rin siya ni Enzo. Naging tinik sa lalamunan ni Trina si Angela. Hindi na umuobra pa ang pananakot nito sa kanya. Hanggang sa nagmamakaawa na ito, layuan lang ni Angela si Enzo. Ngunit matigas si Angela. Binabawi lang daw niya ang para sa kanya. Wala siyang pakialam
Kahit mananatili pa siyang kabit habang buhay, basta ang alam niya, mahal siya ni Enzo.